Okay, God's morning mga kapatid. Today is Friday, April 18. Ngayon pong year ng 2025. At ngayon po tayo muli ay dadaos sa ating daily devotion. At tayo po ay tutungo sa aklat ng John, chapter 15, verse 13. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng ating kapatid, ang ating partner, at tayo rin po ay pangungunahan sa ating paunang pananalangin. God's morning mga kapatid. Sabi po sa John 15:13, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal, walang hanggang pagmamahal sa bawat isa na pinagkakaloob mo sa amin. Protectionan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan, ng kahinahunan sa panahon ng tag-init, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nakagawang kasalanan. At ganun din po, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakaloob ng kaunawaan upang maintindihan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga gustong sabihin sa amin at ipapamuhay namin sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Iyan na ating Panginoon Diyos at sa mapagpalang umaga rin ngayong araw na ito, Ate Carmeline at Nay Edna na ngayon ay kasama na po natin. No? At sa ating pagpapatuloy dito sa ating talata, no? Love in its truest form. No? Ano ba yung hiwaga ng talatang ito? At ito yung parang isang feeling, no? Na parang dito sa yugtong ito ay tila parang wala nang mas tataas pa kaysa sa pagmamahal na pwedeng maramdaman natin. No? At ito yung patungkol din sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating tagapagligtas. At sinasabi nito sa talatang ito na binasa natin na wala na. That is na pwedeng maipakita natin. Isang sabi nga ay doon ay pag-ibig na higit pa. No? Hindi lang basta pagmamahal, kundi pag-ibig na masasabi nating lampas pa sa ating iniisip, inaakal at pwede natin gawin. Parang yung pag-ibig na handang mag-sacrifice, magparaya at magbigay ng lahat para sa mahal mo. Ito po yung pag-aalay ng buhay. At alam naman natin sa ating Panginoong Jesucristo yan ang ginawa. Ang pinakamataas na antas ng pag-ibig ay yung handang mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sabi nga doon ng ating Panginoong Hesus, walang mas dakilang pag-ibig kaysa sa pag-ibig na nagbubunga ng pagbibigay ng buhay para sa isang kaibigan. Napakagandang tingnan para sa mga kaibigan. Hindi lang basta para sa kapamilya, kundi para sa mga kaibigan. Meaning, yung pag-ibig po na ito ay para sa mga taong pinili mo. No? Mga taong nakasama mo sa buhay. Mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa iyo. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo na tinutukoy dito sa ating talata, ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig na hihigit pa. Ito ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin kahit hindi man tayo karapat-dapat. At ito po yung pagsunod natin. No? Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga yapak. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Follow me. Kaya nga itong pag-ibig na ito na ating nararanasan, na ating pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay may
kaakibat. Kaya nga po tayo bilang mga born again Christian, tinawag tayo na sundin ang yapak na ito ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, dapat din po nating ipakita ang pag-ibig na hihigit pa. No, sabi nga, we are reflection of Christ. Dapat ito po ay sumasalamin sa ating Panginoong Kristo na nakikita sa atin, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa, at sa ating higit sa lahat, sa ating pamilya. At ito po yung mga alay. No? Ito yung pag-aalay natin sa iba. Ang pag-aalay ng buhay ay hindi lang literal na pagkamatay, kundi pagbibigay ng ating sarili para sa iba. Pwedeng sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapakita ng kabaitan, pagiging matapat, at pagbibigay ng ating oras o talento para sa iba. Paano nga ba natin ito isa sa buhay o paano natin ito mai-apply sa ating buhay? Una, maging handa po tayo mag-alay. Tanungin natin ang ating sarili. Ano nga ba ang handa kong i-alay para sa aking mga kaibigan ko? No, ang pagiging handang mag-alay ay nangangahulugan din ng pagiging handang maglingkod sa Diyos at sa kapwa sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga talento o kakayahan. Naalala ko tuloy dyan ang 2 Timothy verse 2:15, sinasabi ni Apostol Pablo. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Sabi nga, sikapin natin, no? Na hanapin natin kung paano natin mahahanap yung katotohanan. Sabi nga, in the absence of light, nagkakaroon ng kadiliman. Kaya nga sa buhay natin, bakit hindi natin maunawaan, hindi natin makita ang kapahayagan ng Panginoon o yung purpose ng Panginoon sa atin ay dahil sa tamad tayo minsan, sabihin na natin, tamad tayong hanapin yung katotohanan na pinagagawa sa atin ng Panginoon. At minsan, ayaw nating sundin, no? Ang pagiging handang mag-alay ay hindi lamang limitado sa ating oras at talento, kundi pati na rin sa ating mga, sabihin natin, resources o kahit na ang ating kayamanan. Sabi sa atin ng Proverbs 11:25, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Sabi nga, doon po sa talatang iyon, ang pagbabahagi ng ating mga pagpapala sa iba ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Ang pagiging handang mag-alay ay nangangahulugan din ng pagiging handang magtiis para sa ikabubuti ng iba at para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi sa atin ng James 1 verse 2 hanggang 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. At yan ang proseso ng Panginoon ng paghubog sa atin at pagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang pagiging handa ay hindi lamang para sa mga pang-araw-araw na gawain, kundi pati na rin para sa ating mga espiritual na bagay tulad ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa atin ng Matthew 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sabi nga, hindi natin nalalaman. Kaya nga sa ating buhay ay tayo ay tinatalagaan ng Panginoon na maging handa, maging patuloy nating hanapin at patuloy tayong hubugin ang ating Panginoon Diyos. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pananalangin at pagiging handa sa anumang mangyayari. Ito ay pinapakita o nagpapakita ng tunay ng pag-ibig. Sa halip na puro salita, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa ating mga gawa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi puro sabihin natin yung word na I love you lang, no? Dapat po ay may kasamang aksyon.
tulad ng pagtulong sa mga nangailangan, pagdamay sa problema ng ating kapwa, o pagpapatawad kahit na masakit. Ang sabi sa atin ng 1 John 3:18, Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi sa atin ng John, kung may pera ka, pero ayaw mong tumulong sa kapatid mong nangugutom, paano mo masasabing may pag-ibig ka o may pag-ibig tayo sa ating Panginoon Diyos? Kung may pag-ibig, hindi ka magsasawa sa pag-unawa at pag-intindi sa ating kapwa. Kahit minsan, mahirap. Iba po ito sa abuso, no ho? Hindi ho yung pang-aabuso. Ang sabi sa atin ng 1 Corinthians 13 verse 7. 1 Corinthians 13. And 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. 5. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. 6. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit kinagagalak ang katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtitiis hanggang wakas. Amen. No? Yan ay sabi nga, hindi magaspang ang pag-ugali. Ang tunay na pag-ibig, ang tatak nating mga Kristiyano. No? Kapag nagmamahalan tayo, kahit na iba't ibang background o pananaw, yun ang patunay na tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo o na kay Kristo. Sabi rin sa atin ng John 13 verse 35, Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Yan yung pagkilala. Kung puro away o chismisan sa church, paano kaya masasabing tunay ang pag-ibig? Ano ho? Hindi po masasabing tunay ang pag-ibig. Dapat genuine ang pag-ibig, hindi plastic o pakitang tao. No? At sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 9, Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at kaibigin ang mabuti. Amen. So, sabing maging genuine, no? Ang ating pagmamahalan. Dapat genuine, no? Hindi plastic. Kasama rin dito ang paglaban sa kasamaan tulad ng pang-abuso o kasakiman. Hindi pwedeng ibig sabihin ng may pag-ibig ka kung kinukonsinti mo naman ang mali. Ano ho, magkaiba po yon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbibilang ng pagkakamali. Ano ho, sinasabi rin po sa atin, pero hindi rin naman natin dapat konsintihin kung tayo naman ay naabuso. Kaya nga po, ano po sinasabi sa atin ng 1 Peter 4 verse 8? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Yan po ang ating pag-ibig na tapat. Handang magpatawad, no? Kung may pag-ibig, nandyan yan. Kahit paulit na ang pagkakasala ng tao sa iyo, gaya ng pagpapatawad sa atin na ating Panginoong Hesus. Ito po yung paglilingkod natin sa iba. Hanapin natin ang mga pagkakataong makaligtas at makatulong sa ating mga kaibigan at kapwa. No? Hindi po hindi ito yung abusadong mga kaibigan, no? O abusadong kapamilya, no? Sabi nga, hindi natin pwedeng lakaran kung alaman natin na tayo ay naabuso. Meron tayong kaparaanan na ibibigay ang Panginoon Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ang huwaran ng paglilingkod, no? Sabi nga sa atin ng Mark 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yan ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo, upang maging modelo natin. Inalay niya ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. At ang pinakadakilang halimbawa ng pagsasakripisyong ito, ang paglilingkod. No? Ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapakita ng pag-ibig at ito'y isang utos na dapat sundin nating mga Kristiyano. Sabi nga sa atin ng Galatians 5 verse 13 hanggang 14. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitan ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig.
14. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sabi nga, ang bawat isa ay may natatanging kaloob o talento na maaaring gamitin sa paglilingkod sa iba. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 4 verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Amen. Gamitin natin, kung ang talento mo ay pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, paglilinis, pagtatayo ng mga gusali, o kung ano pa man, anong talento na meron tayo, pag-awit, pagkanta. Yan ay mga talento na pwede nating ibahagi din sa iba. Ang paggamit ng mga kaloob na ito ay isang paraan ng pasasalamat sa Diyos at pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, bago natin gawin ang isang bagay, dapat meron pong conviction mula sa Panginoon. Hindi ito yung napipilitan ka lamang. Dapat ganito kasi baka kung anong sabihin ng iba, no? Hindi po tayo dapat nandoon. Ang dapat ng paglilingkod na meron tayo ay merong tunay na conviction ng ating Panginoon na gawin natin ang mga bagay nito. Ang pagtulong sa mga nagugutom, nauuhaw, dayuhan, hubad, mga may sakit at mga bilanggo ay tinuturing na paglilingkod natin sa ating Panginoong Kristo mismo. Sabi nga ng ating Panginoon doon sa yugtong yun sa Matthew 25 verse 31 hanggang 46. Verse chapter 25 verse 31 hanggang 46 hanggang dulo na. Ang paghuhukom. 31. Ang pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. 32. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubuklod-buklurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. 33. Nilagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo sa tanggapan ng kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. 35. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyo'y pinatuloy. 36. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. 37. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom o aming pinakain o nauhaw na aming pinainom? 38. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y walang maisuot at aming dinamitan? 39. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo na kayo'y aming dinalaw? 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ay pinakahamak, ako ang inyong tinutulungan. 41. Sasabihin naman ng iya sa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa ko kayo sa apoy na di mamamatay at ihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. 42. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, at 43. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y nagkasakit, at hindi ninyo ako noong nasa bilangguan. 44. At sasagot din naman ng Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom, nauuhaw at walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, hindi namin kayo tinulungan? 45. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. 46. Itataboy
Ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Napakagandang ilustrasyon. Ginamit po ng Panginoon dito ang metapora ng kambing at ng tupa. At nagpapakita ito sa pagsunod at mga hindi sumusunod. Alam naman natin ang kambing, kung saan mo hinihila, doon siya susuway. No? Pero ang tupa ay napakadaling pasunurin. Kaya makikita natin walang tali ang tupa dahil pag ating yan ay pinagpastulan, susunod sa atin yan. At isa pa sa mga katangian niya na nagpapakita doon sa mga bahagi na sinasabi nga natin. So kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. Yan po ang pag-uugali. Nagiging ugaling kambing ba tayo o ugaling tupa? Ito ay nagpapakita ng isang ilustrasyon sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoon at pagpapakita ng ating purpose at layunin sa ating buhay. Ang paglilingkod ay hindi dapat gawin na may pagrereklamo o pagmamaktol, kundi dapat may kagalakan at pagmamahal sa ating puso. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi nga, ito yung pagbibigay hindi lamang sa lapi, kundi ating talento, oras, panahon at ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang paglilingkod ay dapat gawin ng may pagpapakumbaba at pagkilala ang iba ay mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Sabi nga sa atin ng Philippians 2 verse 3 hanggang 4. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at liwat. Amen. No? Sabi nga, iyan ang pagpapala ng ating Panginoon, ang paglilingkod. At ito ay nagpapatungkol sa atin at pag-uudyok sa atin na pag ito ay nauunawaan natin, ay ito ay may hamon. Natularan natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi man natin kayang mapantayan, hindi man lang natin kalingkingan ng Panginoong Diyos. So, meron tayong pattern, meron tayong gabay. Natularan natin kung anong ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, isang movie na maibibigay natin dyan, isang halimbawa, What Would Jesus Do? O WWJ2, no? Yan po ay nagpapakita, WWJD, no? Na what would Jesus do? Ano nga bang gagawin ni Jesus sa ating sitwasyon, no? Kung kasama natin ang Panginoon Jesus, ano kaya ang gagawin ng Panginoon? Kung ang Panginoon Jesus ang nasa ating shoes ngayong araw na ito, no? Paano tayo kikilos, paano tayo makikisalamuha, at paano natin ibabahagi ang pagmamahal na ito na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Siya ang ating modelo ng pag-ibig na hihigit pa. Ang ating Panginoong Hesus ay nag-aalok ng pahinga sa mga nakakapagod na pasan-pasan natin. No? Minsan sinasabi natin, sawa na ako, hindi ko na kaya. Pero ang ating Panginoong Hesus ay nagpapatungkol sa atin ng isang halimbawa. No? Bagamat hindi man tayo Diyos, na sinasabi, ay hindi ako Diyos, si Jesus Christ yun. Kaya niya yun, ako hindi. Hanggang dito lang ako. Ito ay nagpapatungkol sa atin na sa ating buhay ay kinakailangan natin ng pagsunod. Huwag tayong maging kambing o maging pilosopo sa mga bagay na ito. Kundi kinakailangan natin na maging tupa upang masunod natin ating Panginoon. Sabi nga, hindi man natin kaya, pero ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at kakayahan. Sabi sa atin doon sa Matthew 11 verse 29. Teka po, Matthew 11. Verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapangyarihan. Amen. Sabi nga, sa Kanya natin makikita ang tunay na lakas na katulad na yan na sinasabi natin. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus. Dapat tayong maging isang safe space o tayo yung pinakang sabi nga ay lilim, no? O yan yun, ano? Parang yung kanta ng lilim, no? Ng victory worship, na kung saan makakapagpahinga ang mga tao na sa atin ay nakakasama natin at nakakalubilo natin. Dapat nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi nga sa atin ng Matthew 5 verse 16.
Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Ang lahat ng ito ay sa kapurihan ng ating Panginoon, mga ating ginagawa. No? Kaya nga po mayroong pagsusulit na sinasabi at kanina ating napangusapan na ito ay nagpapatungkol sa pag-uusga ng ating Panginoon. Ang paghiwalay ng Panginoon Diyos sa kambing at sa tupa. At kung tayong ay susunod sa ating Panginoong Hesus, makikita ito sa ating mga pag-ugali at pakikitungo sa iba. Ito yung tinatawag na, sabi nga, ang golden rule, no? Na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Sabi dun sa Luke 6 verse 31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Sabi nga, gawin natin yung mga bagay na gusto nating gawin sa atin. No? Wag natin gawin sa atin yung ayaw nating gawin sa atin. Dapat tayong maging mabait at mapagmahal sa lahat. Kahit sa mga hindi natin gusto, tulad ng ating Panginoong Hesus, dapat nating ilagay ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. No? Marami ang nagsasabi na, I love you, mahal kita, pinagpe-pray kita, pero hindi naman nakikita sa gawa. No? Hindi po ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Ito ay dapat nagpapakita, nararanasan, at ito ay sabi nga, ito yung the truest, no, na pagpapakita natin ng dakilang pagmamahal na ito. Dapat tayo maging mapagpakumbaba at maglingkod sa iba tulad ng ating Panginoong Hesus. Dapat nating iwasan ang pagiging mapagmataas at ang paghahangad ng pansin. No? Minsan, ito yung bagay na para lang masabi natin, ay para makuha lang natin yung atensyon ng tao. Hindi tunay yung pagmamahal. Sabi nga, hindi genuine. Sabi sa atin ng Philippians 2 verse 3 and 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpakukumbaba, ituro ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen. Ang pinakamahalagang utos na ating Panginoong Hesus ay ang pagmamahal. Dapat nating mahalin ang Diyos at ang ating kapwa nang walang pasubali, tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin. Para dyan, balikan natin yung naunang verse dun sa ating talata ngayon, yung verse 12, John 15 verse 12. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Amen. Ang ating basihan ng pagmamahal ay ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo nagmamahal dahil sa kung ano ang ipinakita sa atin ng mga tao, no? Kundi ang basihan ng ating pagmamahal ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Kaya natin ito nagagawa dahil mismo sa ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus ang ating daan patungo sa Diyos. Kung gusto nating magkaroon ng relasyon sa Kanya, dapat tayo magtiwala sa ating Panginoong Hesus at sundin ang Kanyang mga utos. Sabi nga sa atin sa John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang pag-ibig na ito, nahihigit pa, ay hindi lang isang konsepto, kundi isang paraan ng pamumuhay. Kaya nga, paano nga ba natin isinasa pamuhay ang salita ng Panginoon Diyos? Hindi yan nakikita yung sa pagpapakita lang ng mga magagandang buhay na nangyayari sa atin. Mga material things, mga lugar na ginawa. No? Ito yung pagpapakita, no? Na kung paano natin ginagamit ang lahat ng yan sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Hindi yan pagmamalaki, pagyayabang. At sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buhay para sa iba, maipapakita po natin ang ating pagmamahal at sinusunod ang yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At sa ating pagtatapos, nais kong hingan ang huling pananalita ang aking partner ngayon, umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng ating napag-aralan. Pag-ibig sa ating kapwa. Ngayon po, ang tawag dito? Anong na Semana Santa? Black Ngayon Friday? po ay ating Biyernes Santo? ating
ginugunita ba ang tawag Yeah. yan? Naalala. Inaalala ang ginawa ng ating Panginoon upang tayo ay maligtas. Ang kanyang buhay, sarili niyang buhay ay inialay niya para tayo ay maligtas. Ang ginawang ito ng Panginoon ay ang pagmamahal niya sa atin. Minahal niya muna tayo bago tayo makapagmahal sa iba. So, atin pong alalahanin na ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para tayo ay maligtas. Una po nating i-seek or saliksikin ang Panginoon sa buhay natin, ang pangangaral ng Panginoon kagaya ng itong mga naririnig natin ito. Hindi natin namamalayan, nagmamahal na rin tayo sa ating kapwa. Nagmamahal na rin tayo sa ating nasa paligid natin. Kung ano man yung ginagawa natin sa ating sarili, di ba po minamahal natin, inaalagaan natin ang sa ating sarili. Ganun din ang ating magagawa sa ating kapwa nang hindi natin namamalayan sapagkat nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po, ang bilin, magmahalan tayo, panalanginan, magtulungan. Kung hindi man po sa financial, pwede naman po tayong magpanalanginan kung mayroong mga pinagdadaanan ng bawat isa. Patuloy po tayong manaliksik sa ating Panginoon at ang Panginoon lang po talaga ang ating mapupuntahan, ang ating masasandigan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ayun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. No? At ngayon po ay araw nga daw ng Biyernes Santo. At mamayang alas 3 yung kanilang Diyos ay mamamatay. No? Pero yung Diyos natin ay nananatiling buhay. No? At purihin ang ating Panginoon Diyos. At nais ko naman i-acknowledge ang ating mga kapatid online. No? Pinangunahan tayo ni Ate Carmelyn Tanyo. No? At kasama rin natin yan. At si Nay Edna sa lugar ng Liliw. Yan. At sabi nga ni Edna, blessed God morning to everyone. Praise God po. Okay. Sa buhay nating lahat, God bless us all. Amen. At si Ailey Green, kasama rin po natin. Ito nga po yung aking inaanak. No? Ingat kayo dyan. At patuloy na sabi nga, yan, kasama rin natin si Nay Marta. No? God's morning po. Nay Marta, kasama rin natin yan dyan sa church natin dyan sa Bulakin Chaong. Yan, at si Nay Winnie Patual, kasama rin natin from Villa Escudero. Si Ate Vicky Gutierrez, alam ko nasa Saudi ata si Ate Vicky o nasa Lumban, Laguna. Yan, God's morning or God's evening sa iyo dyan. Madaling araw, yan. O God's morning din kay Sister Alma Tatel. Uy, nakita ko ulit si Sister Alma. Welcome back, no? Yan, God bless. Yan, at pagbati ni Nay Winnie kay Louie Patual, kay Jericho Patual family. Yan, Pastor, pagbati rin ni Nay Winnie, kay Pastora Fe, kay Abby, kay Malu, kay Michelle, kay Mark, at buong De Los Santos family. Yan. At salamat Nay Winnie sa pagbati mo sa aking mga anak, kay Casey, at kay Kyle. Yan, at sa aking nanay, kay Corazon Mercado, nakasama rin natin ngayon. Yan. At prayer request ni Nay Winnie kay Corazon Madriaga para sa kagalingan. Kasama na rin natin si Pastor Rafe Artiliaga dito sa San Pablo City. At pagbati rin mula kay Ate Winnie na kay sa family Nunoso, kay Kuya Tony, kay Ate Nela, ayan, kay Aloha, kay Tim, kay Tiff, at ganun din na rin kay Prince, o sa Talavera family. Ayan, God's morning sa ating lahat, Salamat, ayan, pagbati rin kay Lisel Dalangin, Hector Dalangin, at kay Kuya Jimmy Hunyo, At ganun na rin kay Brother Rolly, Bumbani family, at Malasmas family, Ian and Maripe Alejandrino family, yan, ang Kuya Chris, kasama rin natin, at God's morning sa ating lahat. Yan. At pagbati rin ni Nay Winnie kay Aleli sila, kay Ate Aleli. God's morning po sa lahat. Yan, sabi nga rin Kuya Chris.
Bati rin ni Kuya Chris kay Ian, kay Sis Catherine Flores, patuloy din natin ipanalangin no, sa kanyang panganganak. Ayan, kay Mark Anthony Banaluz, Jerome, Sister Belia Cabello, no, Yamu, yan, prayer request ulit ng kagalingan. At kay Tita Vicky ng Pagsanghan Laguna sa ating mga kasamahang mananahi dyan. Ano ho? At pagbati rin natin kay Julius Artiliaga, Sister Josie Calabia, yan, prayer request also kay Sister Calabia, kagalingan, Luis Silang, yan, kay Kuya Luis, Sister Gloria Binaluz, Joseph Capos Rosario, Reyna Boy Capos, at yan, kay Ate Joy Santos, pagbati rin ni Kuya Chris, kay Ate Kakay, yan, kay Belia De Leon, Randy De Leon, yan, at buong De Leon family. This morning, Pastor Ed Sorona, yan, kasama rin natin, at from Spain, kasama rin natin si Brother Chris, okay, Tops, no, Belen, no, at yan, kasama rin natin si Pastor Eds Rona. Yan, nandito rin. Yan, good morning, Pastor Eds. Okay. Yan. Announcement nga pala. May practice tayo. Saturday. Wala pa nagko-confirm. No, may practice po tayo ng Saturday. Kita-kits tayo sa church natin dyan sa Bulacan. Yan, mga kapatid. No, at ang gustong makisama, makidalo sa ating pagpo-practice. Ano, dyan sa gaganapin nating sa Sunday service natin. Sa ating pagpupuri at pagdiriwang ng ating celebration o service natin para sa ating Panginoon. Yan, at yan, kasama rin natin si Ate Nela Nunoso at Kuya Jess Azucena. Yan, purihin ang ating Panginoon Diyos. I think that's all na ating nabasa ko po lahat at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Let's all pray. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na itinuro mo sa amin ang patungkol sa pag-ibig, the love in its truest form. Kung ano nga po ba tunay na anyo, Panginoon, ng pagmamahal. Ito po ay nagbibigay sa amin at nagbubukal ng kaalaman mula sa iyong pag-ibig at sa iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy niyo kaming samahan at pagkalooban ng kalakasan upang ito ay maisabuhay namin at patuloy na magamit sa aming paglakad sa mundong ito. Patuloy din namin pinasalamatan ang kagalingan ng aming mga kapatid at patuloy na pagpuprovide sa lahat ng pangangailangan. Especially, Lord, sa aming kapatid ngayon na nagli-labor sa kanyang panganganak, si Sister Catherine. O Lord, patuloy niyo po siyang ingatan, ganun din ang kanyang baby at ang pangangailangan ng pamilyang ito. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy kaming dinadalangin ng bawat isa na narito ngayon ng anumang pangangailangan, maging ito man ay sa kalungkutan o maging ito man, Panginoon, ay sa pinansyal na pangangailangan at higit sa lahat, Panginoon, sa spiritual na pangangailangan. Patuloy naming idinadalangin at kami naniniwala at nananampalataya na Ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan na aming Panginoong kinaharap. Patuloy kami nagtitiwala na Ikaw ang nagpo-provide at magpo-provide sa amin at sa iyong kapahayagan, patuloy mo kaming tuturuan at patuloy mo kaming pagkalooban ng kalakasan sa lahat ng mga pagsubok na aming kinaharap. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng katatagan at patuloy na makita, Panginoon, ang pribilehiyo na kung paano namin makita ang iyong kapangyarihan na kami, Panginoon, ay ihahon mo sa aming mga sitwasyon na tila hindi namin kayang pagtagumpayan. Kami po ay naniniwala na Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tunay na layunin at sa pamamagitan nito, Ikaw ang Diyos na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at pangunawa. Again, O God, we thank you and we praise you. And this is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Slow connection.